Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Lito, ang inyong kapatid sa Panginoon. Sa pagkataon pong ito, nais ko pong bigyan din ng aral tungkol sa 7 iglesia. Malinaw po dito sa Bible na ang iglesia ng ating Panginoon ay 7 klase. Hindi ko sinasabi na 7 iba't ibang relihiyon. Ang ibig kong sabihin, 7 uri ng mga namumuno na may iba-ibang paraan ng paglilingkod. Kaya nais kong bigyan ng diin dito kung paano natin malalaman ang tunay nating mga kapatid kay Kristo. Baka mamaya itong mga tinatawag natin na mga bulaang guro ay kapatid mo naman pala kay Kristo. Pananagutan natin sa Panginoon yun dahil sabi ng Panginoon, ano mang gawin ninyo sa isa sa mga nananalig sa akin, ay sa akin ninyo ginawa. Pag tinawag natin na mga lingkod ng demonyo, ang mga nananalig kay Kristo, si Kristo ang tinatawag nating lingkod ng demonyo. Kapag minahal naman natin ang mga nananalig kay Kristo, si Kristo naman ang minahal natin. Yun ang utos niya na mag-ibigan kayo. So dito sa pagkakataong ito, nais kong bigyan kayo ng idea kung paano ma-identify, paano makilala yung tunay na mga iglesia ni Kristo. Alam naman natin na lahat ng relihiyon ay maliban sa mga naunang relihiyon katulad ng mga Budismo, Shintoism, o iba pa mga relihiyon ng hindi pa isinilang si Kristo ay yun yung mga matatandang relihiyon na walang kaugnayan kay Kristo. Pero itong bagong relihiyon sa ngayon, mga bagong saltang relihiyon, bawat relihiyon na bagong salta ng mula ng si Kristo ay namatay at muling nabuhay, bawat isang relihiyon umaangkin na sila ay iglesia ni Kristo. Pero si Kristo, aminado siya na ang kanyang iglesia ay 7 ori o 7 klase, 7 iba't ibang namumuno. Dito sa 7 iglesia makikita mo ang namumuno iba't iba. Kaya itong sulat sa mga iglesia ni Kristo na totoo, yung sinasabing isulat sa anghel ng iglesia ni Kristo, o sa mga anghel ng mga iglesia, isulat ang inutosan si John the Beloved na sumulat para sa mga iglesia. Ang tinutukoy nito ay mga pastor ang susulatan. Bago natin pag-aralan ang ibang parte ng may kinalaman sa ginagawa ng mga pastor, nais ko muna bigyan nating diin kung paano ba natin makilala ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Dahil napakalaking pananagutan natin kung ang mga iglesia ng Panginoon kinamumuhian natin na hindi natin alam, iniisip natin na sila yung mga bulaang guro o mga bulaang propeta. Yun pala hindi naman. Pananagutan natin sa Panginoon ang ating mga masamang pag-iisip. Gayong ang inuutos ng Panginoon, ibigin mong yung mga kaaway. Kahit ang mga ibang chart na iniisip nating makasalanan, ang kanilang aral ay aral ng demonyo, wala pa rin tayong karapatan na kamuhian yon. Utos pa rin ng Panginoon na ibigin ang ating mga kaaway. Kahit sabihin natin maraming kasalanan yon. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi ako naparito sa mundo upang hanapin ang mga matuwid. Naparito ako upang hanapin ang mga makasalanan. Sino man yung iniisip natin ng mga chart, na mga born again chart na mga makasalanan,
Hinahanap ng Panginoon yun. Kahit sabihin mo na makasalanan mga iyon, ang aral nila aral ng demonyo. Hinahanap ng Panginoon yun dahil mahal yun. Ngayon, kung hindi natin kayang mahalin ang mga ibang kasama ating mga kapatiran, ibig sabihin, mas dakila pa tayo sa ating Panginoon. Ang Panginoon kayang mahalin ang mga makasalanan sa ating paningin, pero tayo hindi. Ang kapal naman ng mga mukha natin sa harap ng Panginoon kung ganyan tayo. Nakakahiya humarap sa Panginoon. Ipagmamalaki natin na ito, Panginoon, nangangaral po kami, nagpalayas kami ng demonyo, gumawa kami ng kababalaghan. Sa pangalan mo, pero ang gawa natin ay gawa ng demonyo. Ang pagkamoy hindi galing sa Panginoon, galing yan sa demonyo. Namumuhi tayo sa iba kasi ang pagkakaalam natin ang kanilang aral ay aral ng demonyo. Yung iba naman namumuhi sa atin dahil ang pagkakaalam nila, paniniwala nila ang ating aral din ng demonyo. Anong pagkakaiba natin? Pare-pareho lang tayo. Kanya-kanya tayong isip ng masama sa bawat kapwa natin. So nais kong bigyan ng pagkakataon sa oras na ito upang maintindihan natin o makilala natin sino ba talaga ang tunay nating mga kapatid. Ang Panginoon ay mayroong palatandaan sa tunay niya mga anak. At yun ang gusto kong tukoy natin kung alin dito. Para maintindihan ninyo, magbigay ako ng halimbawa. Yung aking anak nag-alaga ng pusa. Ang pusa na inalagaan niya nagkaanak ng 4. Ang anak niya hindi pare-pareho ang laki at maging ang mga buntot nila hindi rin pare-pareho ang kapal. Mayroong mas makapal ang balahibo sa buntot, mayroong hindi gaano. Mayroong medyo maliit ang buntot kaysa sa iba. Pero mayroong palatandaan na sila'y magkapatid. Silang 4. At ang palatandaan na sila'y magkakapatid, dito sa parte ng ilong nila, mula dito malapit sa mata, papunta doon sa dulo ng ilong nila, ay mayroong kulay puti. O mali. Kulay itim na balahibo. Ang tabi noon parang puti at parang may halong parang may pagka-dilaw-dilaw ng konti. Kahit saan sila pupunta, pag sama-samahin mo sa mga ibang pusa na iba-iba ang kulay, ma-identify mo kaagad sila dahil sa kanilang ilong, mayroong kulay puti. Mayroong kulay itim na parang may puti-puti naman ang tagiliran. Kaya madali mo makilala kasi dahil doon sa kulay itim na nasa ilong nila, magmula diyan malapit sa mata, papuntang dulo. So kapag nagsama-sama sila at hindi sila magsama-sama, makikita mong sila'y magkakapatid dahil mayroong mga palatandaan. So dito sa ating mga kapatiran sa Panginoon, mayroon din tayong palatandaan o ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ang bawat nananalig sa Kanya o tumanggap sa Kanya, John 1 verse 12, ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang bawat nananalig, hindi sinasabi ng Panginoon, ang bawat pumapasok sa relihiyon, ang bawat pumapasok sa ating samahan, kahit pa tayo born again, samahan pa ng born again, pumapasok tayo dito, wala tayong pananalig, hindi tayo kabilang sa binibigyan ng Panginoon ng karapatang maging anak ng Diyos. John 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at nananalig kay Kristo, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya tandaan mo to. Kapag ikaw ay anak, hindi ka pupwersahin ng iyong ama, nabigyan ka ng utang para pag hindi mo mabayaran, ipabibilanggo ka. Yan ang, kung mababasa mo yung una kong mga video na kung saan kinausap ako ng Panginoon, ng Espiritu ng Panginoon na ang ikapo ay hindi niya inuobliga ang kanyang mga anak. Hindi totoo na
ang ikapo ay puwersado pang ipinapatupad. Dahil yan utos lang niya sa Israel. Kaya doon sa unang video ko, nanggigigil ako sa mga pastor dahil kung babasahin nyo ang mga versikulo tungkol sa paniningil ng ikapo, sa Israel lamang yan inuutos ng Panginoon. Maging dyan sa Hebreo 7 verse 5 hanggang 9 yan. Ipinag-utos lamang ng Panginoon yan sa Israel lang. Itong mga pastor naniningil buong daigdig, hindi lang Pilipinas, buong daigdig sinisingil ang ikapo. Abay, hindi ko alam kung saan galing ang authority nila. Hindi ko alam kung binigyan sila ng authority ng mga Levita, pero pag binigyan sila ng authority ng mga Levita, doon lang din sila maningil sa Israel, hindi sa ibang bansa. Dahil yan ang malinaw na nakalagay sa Bible. Maging dyan sa Deuteronomy 14 verse 28 to 29 o beginning 22 hanggang 29, makikita mo na sa Israel lamang talaga inuutos ng Panginoon na maningil ang ikapo dahil nga sa pagpaparte na ng lupa nila doon, hindi binigyan ng Diyos ng parte ng lupa ang Levita. Ayaw ng Panginoon na ang paglilingkod ng mga Levita ay mahihirapan sila o hindi maituon ang puso sa paglilingkod o isip dahil sa kabubungkan ng lupa. So, nais kong ibalik sa paksa natin tungkol sa pagkakakilanlan kung sino ba talaga ang tunay nating kapatid sa Panginoon. Ang sabi niyan, John 1 verse 12, ang sino mang tumanggap at nananalig kay Kristo, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Wala siyang pakialam kung anong samahan ang sinamahan mo. GIL ka man, CCP ka man, Juanes ka man, nananalig ka sa Panginoon ng buong puso, hindi ka nanalig sa inyong mga pastor. Baka mamaya ang pananalig mo sa pastor na, hindi na sa Panginoon. Hindi ka magmamana ng kaharian ng langit at hindi mo tatanggapin ang pagiging anak ng Diyos. Baka anak ka ng pastor ninyo. So gusto kong tukuyin kung sino ba talaga itong mga kapatid natin sa Panginoon dahil obligado natin itong mahalin. Ang utos ng Panginoon, mag-ibigan kayo. Kaya nga hindi tayo pinagpala ng Panginoon dito sa Pilipinas. Imbis na mananalangin tayo, mananalangin ang mga pastor, pangunahan ang mga Kristiyan na manalangin, pagpalain ng Pilipinas, sa halip pagpapalang ipinapadala ay COVID. Kasi hindi tayo nagmamahalan. Tulad ng sinabi ko, kung ang anak ko mag-away-away sa pagdating ko, mayroon akong pasalubong, hindi ko ibigay ang pasalubong ko, pagpapaluin ko muna sa pareho. Ganon din ang Panginoon. Pag hindi tayo magkakaisa, hindi tayo magkakasundo, imbis na tayo ay padalhan ng Panginoon ng pagpapala, palo ang ibibigay sa atin. Yun ang sinabi ni Sado. Kapag hindi kayo mag-repent, sabi niya, mga lingkod ng Panginoon, mga ministers, hindi kayo magsisisi sa Panginoon, ang ipapadala ng Panginoon dito ay mga kapahamakan. Pero kung magsisisi kayo, ang ipadala ng Panginoon ay pagpapala. So ganun yun, pag hindi tayo magkakasundo, hindi tayo magmamahalan, hindi natin ipakita sa Panginoon nagmamahalan tayo, kahit anong gawin natin panalangin yan sa COVID, lalo pang lalalayan. Hindi lang yung Delta variant ipadala dito, pati yung lambda, ano ba yung lambda na yan? At saka yung galing ng Brazil, ipapadala pa sa atin yon. Kung hindi kayang gamutin ng mga bakuna ang COVID, kaya nating ipanalangin yan na paalisin ng Panginoon. Di pangako niya yan eh. Nasa 2 Chronicles yan eh, 7:14, pangako niya yan na kapag tayo manalangin at may kababaang loob, hindi puro kayabangan, hindi puro pagmamalaki, hindi puro pagmamataas, na ang tingin natin sa iba, mas banal tayo,
Pagtitingnan ng mga Oneness ang Trinitarian, mas banal ang tingin nila sarili nila. Ganon din ang Trinitarian, tingin nila sa mga Oneness, mas banal din sila. Ganon din itong mga Apostolic. Lahat, nakikita ko halos lahat, nagdadala ng sumpa sa Pilipinas. Mga pastor nagdadala ng sumpa. Imbis ang kanilang mga nasasakupan, turuang magmahal. Dahil ang utos ng Panginoon, ibigin mo yung kaaway. Ang itinuturo ay pagkamuhi. Kaya nga sabi ng Panginoon sa huling araw, lalaganap ang kasamaan, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Nung may anak ako sa Panginoon, napunta sa Marikina, naturuan ng mga apostol doon, nanlamig sa akin, hindi na ako mahal. Pati ang GIL na dati-dati ang sarap na sarap si sumama sa akin para mag-chart, sumamba doon. Hindi na rin kinikilala ang GIL. Tinataboy na ako, tinataboy na rin ang GIL. Parang akala mo, alikabok na winalis ako, hindi na ako, wala nang kwenta ako sa kanya. Ganyan ang mga bulaang apostol noong panahon ni Pablo. Magkukunyari sila na totoong lingkod ng Panginoon, pero sinisira ang loob, inaalis ang damdamin kay Pablo. Kaya tinatawagan ko itong mga apostol, kung totoo kayong apostol ng Panginoon at hindi kayo bulaang apostol, tulad ng mga na-enkwentro ni Apostol Pablo noon, turuan ninyo na magmahal. Mahalin kami. Dahil yun ang turo ng Panginoon. Kahit anong sama ninyo, tatanggapin ko naman kayo na kapatid ko sa Panginoon. Pero kung hindi kayo marunong magmahal, kayo yung nagdadala ng sumpa sa Pilipinas. Pati itong mga Trinitarian, nagdadala din ito ng sumpa sa Pilipinas, pati itong mga Oneness. Kasi, imbis turuan ang kanilang mga member na magmahal sa mga hindi nila ka-member, parang akala nila, ang lapit-lapit nila sa Panginoon. Kung malapit ka sa Panginoon, lalo kang nagiging humble. Kung malapit ka sa Panginoon, lalo kang maunawain at lalo kang mapagpatawad sa mga nagkasala. Dahil ang mga taong kinaroroon ng demonyo, yun yung mga taong hindi marunong magpatawad. Kayo mga pastor, tinatawagan ko kayo. Silipin ninyo ang puso ninyo. Kung mayroon pa kayong mga galit na hindi maalis-alis dyan, nandyan pa si Satanas nakatira sa inyong puso. Naghahari pa siya sa inyo. Pag naghari siya sa inyo, maghahari ba ang Panginoon sa inyo? Hindi. Hindi pwede magsama si Satanas at si Jesus sa inyong damdamin. Kaya ngayon nais kong ihayag sa inyo ang tunay na palatandaan, ang tunay na mga iglesia ng Panginoon, dahil gusto kong mahalin ninyo. Dahil gusto ko, bago man lang sana dumating ang Pasko, magkaisa man lang sana tayo at manalangin tayo sa Panginoon. Baka ang Pasko natin, masayang Pasko. Ginawa ko ito, nagsasalita ako ng mabigat. Dahil ang gusto ko, magmahalan tayo. Ito lang kasi ang nakita kong susi para makamtan natin ang pangako ng Panginoon. Kaya dito sa pagkakataong ito, nais ko pong bigyan diin kung sino ba talaga itong mga palatandaan na sila ay totoong mananampalatay kay Kristo. Ito yung palatandaan. Tinatanggap nila si Kristo sa kanilang puso. Nananalig sila kay Kristo na ang kaligtasan nila ay sa pananalig lang kay Kristo, hindi sa paggawa ng mabuti. Kasi itong mga taong gumagawa ng mabuti, ito yung nagmamalaki doon sa panahon ng paghuhukom na sabi, Panginoon, nangaral po kami, nagpalayas kami ng demonyo, gumawa kami ng kababalaghan. Yan yung mga taong ipinagmalaki ang mga kabutihang ginawa nila. Hindi sila humble.
Laging naglalaro sa isip nila na mabuti kami, nangangaral kami, nagpalayas kayo ng demonyo, gumawa kami ng kababalaghan. Hindi mo pwedeng ipagmamalaki na ikaw ay ligtas dahil lamang sa pangangaral mo. Sa susunod na aralin natin itong 7 iglesia, makikita mo, dahil ang madalas hinahatulan ng mga pastor na nanlalamig, itong mga hindi na nagsishare o mga hindi na humahayo. Ito ang madalas nilang pinapangaral. Pero ang totoo, mayroon ditong ubod ng sipag mangaral, pero ang sabi ng Panginoon, wala kang pagmamahal sa akin. At makikita mo dito sa 7 iglesia na 3 uri ng pastor dito hindi makakapasok sa langit. Pastor dito, saka natin aralin yan. Sa ngayon, nais ko munang ibigay sa inyo ang mga palatandaan kung sino ba talaga yung mga church na kung tawagin ay mayroong palatandaan na sila ay nananalig kay Kristo. Lahat ng may palatandaan na nananalig kay Kristo, kapatid natin yun sa Panginoon. Kahit na sabihin natin, ibang aral nila sa atin. Iba ang tinuturo nila, katulad na lang nitong evangelical na ang sabi ng evangelical hindi na uso ngayon ang baptism ng Holy Spirit kasi noon lamang yan ng Pentecostal. Ngayon wala na. Pero ang tanong ko, kahit ganun ang paniniwala ng evangelical, may impyerno ba sila? Wala. Walang masusulat sa Bible doon. Hindi sila may impyerno dahil sa paniniwala nilang iyon. Hindi lang sila nakaranas kasi. Pero yung mga young people ng mga evangelical, dinala ko doon sa nag-exercise ng Holy Spirit, ng gift of the Holy Spirit. O sila mismo. Sila mismo ay kanya-kanya na silang baptized ng Holy Spirit. Nung sinabi nung magkasakit ang presidente ng young people sa evangelical, pinag-pray ko, instant healing yon. Hindi nila alam yun kasi kung manalangin sila, para lang silang Katolik kasi. Paano ba naman bababa ang Holy Spirit kapag ganon? Bababa lang ang Holy Spirit sa iyo kapag manalangin ka na emotional. Yun talagang makikita ng Holy Spirit na full of emotion ka. Pero kung manalangin ka lang na parang Katolik lang, hindi bababa sa iyo. So yun ang problema ng evangelical. Pero hindi nangahulugan na sila ay sa impyerno. Hindi sila naniwala doon na tinatawag na gift of the Holy Spirit. So babalik tayo sa palatandaan ng tunay na mga iglesia ng Panginoon. Itong palatandaan, binanggit ko na rin ito doon sa una kong mga video. Pag tinanong mo sila kung paano ka maligtas, ang isasagot nila sa iyo, manampalataya ka kay Kristo. Manalig ka kay Kristo. Tanggapin mo si Kristo. Kaya nila nasabi yon. Kasi karanasan nila yon. Nagawa nilang tanggapin si Kristo, nagawa nilang manampalataya kay Kristo, manalig kay Kristo. Kaya nila nasabi yon. Yun ang palatandaan na mga kapatid natin kay Kristo. Okay. Umpisahan ko sa mga baptist. Pag pumunta ka sa baptist at magtanong ka kung paano kang maligtas, ganon din ang sasabihin sa iyo, manampalataya kay Kristo, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo, at ikaw ay magiging anak ng Diyos. Kasi yun ang pangako ng Panginoon sa John 1 verse 12. Ibig sabihin, naranasan ng mga baptist na tanggapin si Kristo, manampalataya kay Kristo, manalig kay Kristo, kaya nila nasabi yon. Dahil yun ang sinabi ng Panginoon, ang sino mang nananalig sa akin ay maliligtas. Ang sino man tatanggap sa Panginoon ay kilanlin niya bilang anak, bibigyan ng authority, karapatang magiging anak ng Diyos.
Doon mo lang matanggap na ikaw ay anak ng Diyos at bibigyan ka ng Panginoon ng authority kapag si Kristo ay tinanggap mo. Tanggapin mo sa buhay mo. Paano ba tanggapin si Kristo? Ganito lang kasimple ang pagtanggap noon. Makinig ka sa kanyang mga salita. Na si Kristo ay namatay dahil sa kasalanan natin. Tanggapin mo yun. Magtiwala ka na yun ang dahilan ng kamatayan niya para bayaran ang kasalanan natin. Tapos, ipakita mo naman ito sa gawa na. Halimbawa, lasinggero ka. Hindi huwag ka nang maglasing. Dahil sabi ng Bible, ang mga lasinggo ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kung babaero ka, sugarol ka, magnanakaw ka, iwan mo yun. Dahil kailangan mong ipakita sa Panginoon na tinanggap mo nga ang kanyang salita, tinanggap mo nga si Kristo dahil hindi naman yun ang nais ng Panginoon na tanggapin mo ang Panginoon pagtapos itutuloy mo pa rin pagnanakaw mo, paglalasing mo, pangbababae mo. Hindi ganun. Ang tunay na pagtalikod sa kasalanan, yun ang tunay na pagtanggap sa Panginoon. Halimbawa, babaero ka, ayaw naman ng babae dahil ayaw ng Panginoon sa mga ganon. So sa magitan ng mga pagtalikod sa kasalanan, ipakita natin na tinanggap natin ang salita ng Panginoon. Tinanggap natin si Kristo sa buhay natin. Doon lamang si Kristo mamumuhay sa atin kapag tinanggap natin ang kanyang salita. Kaya nga sabi niya, walang palatandaan sa sino kung kailan nagsimula paghari ng Diyos o saan yung walang palatandaan sa tao kung kailan nagsimula o naghari ang Diyos sa kanya. Ganito sabi ng Panginoon, ang totoo, naghahari na ang Diyos sa taong nananalig sa kanya. Ang totoo, sabi ng Panginoon, naghahari na ang Diyos sa puso ng mga taong nananalig sa Kanya. Sa puso. Yung puso kasi, ang gumugusto. Ang puso ang nagpapasya kung gusto niya ang salita ng Diyos. Marami kasing pumupunta sa chart pero wala sa puso nila yon. Kaya kahit na sila nasa chart, wala pa rin pagbabago. Nandyan pa rin yung mga espiritu ni Judas. Mga pakialamero pa rin, mga mahilig tumingin ng mga mali. Ang akala mo mas matuwid siya sa iba. Pag may makita kayo ng ganon, yun yung mga tao na kinaroroonan ng espiritu ni Judas. Pupunta naman tayo sa evangelical. May pananalig ang evangelical sa Panginoon. Tinatanggap nila ang Panginoon, pati ang mga Methodist, pati ang mga ano ba tawag niya? Yemelip. Ayan, hindi ko nagkabulol-bulol ako eh. Pupunta ka sa mga GIL, pupunta ka sa iba't ibang church, maging itong mga tinatawag na G12, ganon din ang itinuturo sa iyo para maligtas ka, manalig ka sa Panginoon, manampalataya ka. Yan yung palatandaan ng mga church na atin na kasamahan natin kasama sa Iglesia ni Kristo. Maging itong mga Juanes, nanampalataya din ito kay Kristo, tinatanggap din ng Panginoon bilang tagapagligtas. Yan ang mga may palatandaan. Pero kapag ang isang church sinasabi na pasok ka sa relihiyon namin para maligtas ka, hindi kasama yon. Hindi kasama yon sa Iglesia ng Panginoon. Then ang tunay na Iglesia ng Panginoon, yung mga kumikilala kay Kristo, tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon nila. At ang tunay na pagtanggap ay ang pamumuhay ng ayon sa salita ng Panginoon. Hindi na nga hulugan na madalas ka nasa loob ng iglesia, nagsisimba ka, linggo-linggo, umaattend ka ng mga prayer meeting, pero patuloy ka pa rin gumagawa ng
Hindi mabuti pagdating doon sa mga tindahan mo sa palengke, nandadaya ka pa rin. Hindi ipagtanggap sa Panginoon yun. Nangungupit ka pa rin. Nagnanakaw ka pa rin. May asawa ka na. Naiinggit ka pa doon sa asawa ng iba. Parang gusto mong gawing dalawa. Parang gusto mong maging para kang Muslim. Hindi yun. Pag tinanggap mo ang Panginoon, iwasan mo na ang pagnanasa. Hindi mo na pagnanasaan yung mga asawa ng iba, yung mga yan yung sinasabi ko na guidance ng Holy Spirit. Kapag ikaw ay nasa Panginoon na, kahit na nagkakaroon ka pa ng masamang isip, ginaguide ka ng Holy Spirit. So ang ating mga kapatid sa Panginoon, palatandaan, pagka ikaw ay pumasok sa kanilang church, magtanong ka kung paano maligtas ang tao, ang sasabihin sa iyo, manampalataya ka, manalig ka sa Panginoon. Tanggapin mo si Kristo. Pag napunta ka diyan sa mga sinasabi kong mga apostol, hindi ko alam kung totoo bang apostol ni Kristo yan. Dahil kung apostol ni Kristo yan, ang ituturo niya pag-ibig, hindi pagkamuhi. Pero kahit na sabihin natin ganon, na ang tinuturo pagkamuhi, ganon pa rin yan, mayroon pa rin identification yan. Maaring naligaw lang ng landas yan. Hindi lang naman kasi yan ang kasalanan ng mga pastor eh. Yung pagkamuhi lang, hindi lang ganon. Mayroon pa, pag kinalakay natin itong mga 3 ori ng pastor dito sa 7 iglesia ng Panginoon, nakita natin may kanya-kanya silang katangian na hindi sila tinatanggap ng Panginoon sa langit. Ito ang nakakatakot mga pastor, makinig kayo. Ito yung nakakatakot. Yung akala mo wala kang kasalanan. Yung akala mo napaka-super mo, wala kang kasalanan. Pero pag dating doon sa langit, ayaw kang papasukin ng Panginoon. Yun ang nakakatakot na hindi mo alam kung anong kasalanan mo. Kaya talakayin natin itong 7 iglesia para malaman mo kung ano ba talaga yung mga kasalanan ng mga pastor dito. Kung bakit hindi tinatanggap ng Panginoon itong Church of Ephesus, Church of Laodicea, Church of Sardes. Ito yung mga pastor dito na hindi tinatanggap ng Panginoon sa kaharian ng langit. Kasi itong chart of lahat ng chart dito na tinatawag na 7 iglesia ng Panginoon, may sinasabi dito na isulat mo ito sa anghel ng iglesia ng Efeso. Isulat mo ito sa anghel ng iglesia ng Sardes. Isulat mo ito sa iglesia ng Smyrna, ng Laodicea. Ang tinutukoy na anghel dito, hindi ito totoong anghel. Minsan may nabasa ako sa Old Testament na sinabi ni Haring David, "O mga anghel ng Diyos, purihin ninyo ang Panginoon." Nagkakamali ang mga pastor doon. Pag-aakala ng mga anghel na uutusan. Hindi yun anghel na literal. Hindi mo pwedeng utusan ang anghel na literal. Dahil ginawa mong utusan yung anghel na literal at hindi yung nais ng Diyos na ipagawa sa kanya ay ginawa niya, magkasala siya sa Panginoon. At ayon sa sulat ni Judas, ni Judas, hindi pinapatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Kaya hindi basta-basta sumunod ang anghel na totoo sa tao. Baka mamaya ang iutos ng tao doon. Mayroon kasi akong pastor na naririnig na nagsabi na pwede mong utusan ng mga anghel. Utusan mo mga anghel, nagtatabaan ng mga anghel. Hindi mo pwedeng utusan ng mga anghel dahil utusan ng Panginoon yan. Utusan ng Panginoon yan, dadalhin sa iyo, ipapupuntahin sa iyo kung may problema ka. At yan ang makabantay sa paligid mo. Pero hindi mo pwedeng utusan yan. Kung ano lang ituutos ng Panginoon, yun lang ang kanilang gagawin. Kapag inutusan mo yan at sumunod sa iyo,
at hindi yun ang nais ng Panginoon, mananagot kay Lord yan. Walang kapatawaran ng kasalanan yan. So itong iglesia dito sa Revelation chapter 2 hanggang 3 na sinasabi, isulat mo ito sa anghel ng iglesia. Hindi ito totoong anghel. Ito'y simbolikal. Mga pastor ito. Dahil pagdating dito sa katulad nitong Pahayag 2 verse 5 o verse 5. Ang sabi dito, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo, talikdan ang iyong masamang gawa at gawin mong muli ang mga gawa mo noong una. Kapag hindi ka magsisi, pariyan ako, alisin ko ang kinalagyan ng iyong ilawan. So dito, inutusan ng Panginoon itong pastor ng Efeso na magsisi ka, talikdan ang mga kasalanan. Hindi ito natural na anghel tulad ng inaakala ng iba. So babalik natin tayo sa kung bakit binanggit ko yung mga palatandaan. So kapag walang palatandaan ng ganon, napakarami nitong mga born again church, mga Trinitarian. Trinitarian din ang Catholic, pero hindi ko sinasama yon dahil walang pananalig kay Kristo yun. Pag nagtatanong ka sa mga pari kung paano ka maligtas, sumunod ka sa 7 sakramento. Wala sa Biblia yung 7 sakramento. Ang Biblia ang nag-uutos sa manalig kay Kristo dahil ang Biblia ay totoo. Pag sinabi ng Biblia na magkakalindol, magkakaroon ng mga digmaan sa huling araw, o nangyayari. Pupulay, animoy, dugo ang buwan, o nangyayari din. Babalik ang Israel, ipagtabuyan ng Israel sa iba't ibang panig ng mundo at muling ibabalik sa dating lupain, nangyari din. So ang Biblia ay totoo. Pero yung 7 sakramento na hindi makita sa Biblia, ay hindi yan totoo. Lahat lamang na nakikita sa Biblia at nangyayari sa ngayon, dahil totoo ang Biblia. Pag sinabi ng Bible na sa babae nung nagalit ang Panginoon ay kumain si Adan at si Eva ng pinagbawal niyang prutas doon. Ang sabi nila mansanas, pero hindi ako niwala mansanas yun eh. Ang sabi niya doon sa babae nung sinumpa niya ito, sa panganganak mo ay mahihirapan ka. Sa pagbubuntis mo mahirapan ka, lalo na sa oras ng iyong pagluluwal. O mayroong babae na nanganganak na tatawa-tawa? Wala. Walang ganon. Mayroong babae nanganganak, nagbabasa ng dyaryo, nagbabasa ng comics, nakikinig ng balita? Wala. Sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya lahat ng nandito sa Biblia, yan ay nagaganap sapagkat yan ay totoo. Kaya sino mang relihiyon na nagtuturo na wala sa Biblia, katulad ng pumasok ka sa relihiyon namin para maligtas ka, hindi ko alam saan sa Biblia yon. Hindi naman maipakita sa akin nung hinanap ko kung saan. Ang binigay sa akin, yung Roma 16:16, ano ba yung isa? Sabi ko, wala naman sinabi dyan na pumasok ka sa relihiyon ninyo para maligtas kami. Walang ganon. Kaya ko binanggit ito na mga chart na may palatandaan. Pag nakakita kayo ng chart sa inyong lugar, halimbawa ay Assembly of God, o kahit anong chart dyan, kadalasan sa mga chart na gumagamit ng tinatawag full gospel ay maiingay yan pag nag-worship, nagtutugtugan yan. Pero pag dating naman ng mga evangelical, Methodist, Baptist, hindi gaano, kasi parang Katolik nga, pero mayroon din silang pananalig sa Panginoon. Kaya sila tinatanggap ng Panginoon dahil may pananalig din. Dahil tulad ng sinabi ko sa dati na ang dalawa ang ginagawa ng Holy Spirit. Yung isa, i-guide ka para
maligtas ka. Iga-guide ka niya. Yung tinatawag na guidance of the Holy Spirit, na kung saan mayroon kang naisip na masama ay pinipigil ka, o kaya nagkasala ka ay tinuturuan kang manalangin o magsisi. Ang budhi mo kinakalampag para lumapit sa Panginoon uli. Yun yung tinatawag na guidance of the Holy Spirit. So ang mga evangelical, wala silang tinatawag baptism of the Holy Spirit. Pati itong mga baptist, hindi ko alam kung mayroon akong nabalita ang baptist ngayon na nag-exercise na rin ng ganon. Pero parang ibang ano yata ng baptist. Wala man silang tinatawag na baptism of the Holy Spirit. May guidance sila of the Holy Spirit. Kaya kahit sila ay hindi nag-exercise ng gift of the Holy Spirit, nagbabago din sila. Tinitigilan din nila ang paglalasing nila, pambababae nila. Makikita mo rin naman sa mga testimony nila. Mayroon nga isang babae doon na evangelical, nag-testimony siya, sabi niya, nung makilala ko ang Panginoon, mayroon na akong kinakasama, isang manager ng plastic factory, sabi niya. 11 years na kami magkasama, mayroon na rin kaming anak na 11 years na rin, sabi niya. Pero alam ko na ang pagsasama namin ay hindi gusto ng Panginoon. Kaya nanalangin ako sa kanya kasi wala akong pinag-aralan. Elementary lang ako, sabi niya. Inuupan niya ako ng apartment, pati nanay ko at mga ibang kapatid ko kasama kong nakatira sa apartment. Pagka ako'y makipaghiwalay doon, wala kaming pupuntahan. Kaya nagpipray ako kay Lord na bigyan mo ako ng trabahong ipapalit at hihiwalayin ko na siya. 1 taon silang nagsasama na nandun siya sa church, pero hindi pa rin sila naghiwalay noong kanyang kinakasama na may asawang iba. Pero ayon sa kanyang patotoo, kahit magkasama kami, magkatabi kami matulog, kung minsan ginagamit niya ako, hindi ko na naramdaman yung pagnanasa sa kanya. Sabi niya, ang tingin ko, nakatingin sa akin ang Panginoon palagi. Yun yung guidance of the Holy Spirit. Sabi niya, pinagbibigyan ko lang ang kinakasama ko kasi wala talaga akong mapupuntahan. Hiningi ko kay Lord na bigyan niya ako ng bagong trabaho na mabuhay ko ang aking pamilya. Nag-uupa kami ng apartment, 5,000 noong matagal ng panahon yun. Hindi ko kaya yun, sabi niya. Hindi ko alam kung saan ko papupuntahin ng mga magulang ko dahil kasama ko sa apartment. So tiniis ko yun, sabi niya, kahit na inabot ako ng 1 taon bago binigay ni Lord sa akin yung trabaho na ipapalit doon. 1 taon kaming nagsama ng kinakasama ko, pero sa panahon yun, hindi ko na nararamdaman pinagnanasaan ko siya. So ganun ang Holy Spirit, nawawala yung pagnanasa mo. Inaalis niya sa puso mo yung mga pagnanasa, dahil yung mga pagnanasa na yan, diyan nagkakasala ang tao. Kaya nga si Eva ay nagkasala dahil nagnasa siya nagnasa siya maging matalino At ang tingin niya sa prutas ang sarap tingnan. Kaya pinagnanasaan niya, nagkasala siya dahil sa pagnanasa. So kapag nasa iyo ang banal na espiritu, hindi ka na magnanasa. Inaalis niya yon. Ang sabi ng babae na yon, pagkaraan ng 1 taon, pagdating ng 1 taon, binigyan ako ng Panginoon ng bagong trabaho. Pinasok ako ng kapatid ko na nasa Japan. Noong panahon yon, sabi niya, kinausap ko na yung aking kinakasama na gusto ko nang makipaghiwalay, sabi niya. Ang sabi ng kinakasama daw niya, anong kasalanan ko? Wala kasi siyang alam na may kasalanan hindi sila nag-aaway. Ang sabi niya, wala kang kasalanan, kundi nakilala ko na ang Panginoon. Ayaw ko na magsama tayo kasi ayaw ko nang saktan ang loob ng Panginoon. Ganon ang tinutukoy ko. May mga church na hindi nag-exercise ng Holy Spirit, pero yung guidance of the Holy Spirit nasa kanila, binabago ang buhay nila. Ganon din ang mga evangelical, binabago ng Panginoon yan kahit hindi yan nag-exercise ng gift of the Holy Spirit yan. Hindi yan nakapagpalayas ng demonyo.
Hindi yan nakapagsalita ng mga wikang iba. Hindi yan na bihirang gumagaling ang mga may sakit na pinagpatungan ng mga kamay nila. Bihirang-bihira. Pero mayroon silang guidance of the Holy Spirit. Yun yung tanggapin nila si Kristo, nagbabago na ang buhay nila. Kaya pag wala kayong mapupuntahan, halimbawa nasa mga probinsya kayo, gusto ninyong maghanap ng chart, hanap kayo ng mga chart na nagsasabi na si Kristo ang kaligtasan natin. Tanggapin si Kristo kahit Juanes pa yan, kahit na Trinitarian pa yan. Pero kung ituturo nilang kamuhian ng mga Trinitarian doon nasa Juanes kayo, huwag lang ninyong gawin dahil hindi masama ang sumuway sa pastor kapag mali. Minsan napasok ako sa isang pastor na G12. Ang sabi ng pastor na yon, kahit mali ang pastor, sundin ninyo. Ang pastor ang mananagot sa Panginoon, sundin niyo ang Panginoon. Hindi kayo nanturo ng Panginoon, maling-mali yun. Hindi mo pwede ikatuwiran yung pagsunod mo sa pastor pag na-impierno ka. Pag gumawa ka ng mali at sasabihin ng Panginoon, bakit ka gumawa ng mali? Ang pastor nagturo sa akin. Hindi tatanggapin ng Panginoon yun, reasoning na yan. Nung si Adan ay kumain ng pinagbawal, ang sabi ni Adan, kasi yung babae na binigay mo sa akin, reasoning yon. Kasi yon, kasi. Kaya pag may pastor na nagsasabi na sundin lang sila kahit mali, dahil silang mananagot sa Panginoon, huwag niyo sundin yon. Dahil ang utos ng Panginoon, pulutin ng mabuti, itapon ng masama. Kapag masama ang tinutos ng pastor, itapon mo. At dito sa Church of Sardis, sa 7 iglesia, makita natin na ang mga member ng Church of Sardis, mayroong ilan doon na hindi sumunod sa pastor. Kaya ang sabi ng Panginoon, makakasama ko sila nakadamit ng puti dahil sila karapat-dapat. Yung iba, sumunod sa pastor. Ang pastor nagdamit ng itim. Ang mga member na iba nagdamit ng puti. Yun yung mga sumuway sa pastor. Kaya pag may karinig kayo ng mga pastor na gano'n nagtuturo, suway ninyo kapag hindi tama. Pag tinuruan kayong mamuhi sa iba't ibang mga church, suway ninyo ang pastor na yon para hindi kayo isama sa impyerno kasama ang pastor na yon. Hindi porki pastor ng isang tao ligtas na. Tatalakayin natin yan sa susunod ng video. Kapag pinag-aralan natin itong tinatawag na 7 iglesia, yung mga ginagawa ng mga pastor, lihim na kasalanang hindi nila gawa, na hindi nila napapansin na nagagawa nila ng lihim na hindi nila alam. Ano bang sabi ng Panginoon doon sa bago siya darating? Ang sabi niya, even the very elect will be deceived. Yun yung mga pastor na nadideceive na hindi nila alam. Katulad din ng paniningil ng mga ikapo, nadideceive ang mga pastor doon. Doon sa unang mga video ko, makita mo doon kung paano ko binakbakan ng mga pastor doon na naniningil ang ikapo. Wala kang maipakita na si Kristo naniningil ng ikapo nang siya ay nangangaral dito, at pagkatapos sa pag hindi makabayad ang mga dukha lang namang hindi makabayad ay tatawaging mga magnanakaw. Mayroon bang nakikita kayong ganon? Ang nakikita niyong ganon na tatawag o naghahatol sa mga dukha ng mga magnanakaw pag hindi makasunod sa ikapo, hindi si Kristo kundi ang mga pastor. Yung mga pastor na nadeceive ni Satanas. Sige, tingnan ninyo kung may makikita kayo diyan na Bible na nasusulat diyan na si Kristo naningil ng ikapo. Sige. At ako maniningil din ng ikapo. Baka hindi lang ikapo, sisingilin ko. Wala kayong makita na si Kristo naniningil na ikapo. At kapag hindi makapagbayad, tatawaging mga magnanakaw. Ngayon, babalikan natin ang paksa ko para gusto ko maano. Ang purpose ng aking pangangaral sa inyo, kung bakit gusto kong ipakita sa inyo kung anong palatandaan ng mga totoong Kristiyano, totoong mga iglesia ni Kristo,
lahat ng nagsasabi na para maligtas ka, tanggapin mo si Kristo, manalig ka kay Kristo, manampalataya ka kay Kristo para maligtas ka, yun ang totoong mga iglesia ni Kristo. Kahit Juanes pa yan, kahit Trinitarian pa yan, kahit Apostolic pa yan, kahit Evangelical pa yan, kung ano-ano mayroon dyan. Basta ang itinuturo sa inyo, manalig kayo kay Kristo para kayo maligtas, manampalataya. Hindi yung ituturo sa inyo, sumunod kayo sa 7 sakramento. Saan ba makita sa Bible yung 7 sakramento? Pumasok kayo sa aming relihiyon para maligtas ka. May nasusulat ba sa Bible na ganon? Wala. Ang mga ganong pagtuturo, mga ligaw na katuruan yan, wala yan sa Bible. Dahil ang lahat ng mga itinuturo mo na hindi galing sa Bible, galing na yun kay Satanas. Ang sabi ng Deuteronomy 4, huwag mong dagdagan at huwag mong bawasan. Sundin mo ito ng walang labis at walang kulang. Pagdating doon sa Revelation chapter 22, ganon din ang sinabi. At sino mang magdagdag at magbawas ay hindi tinatanggap ng Diyos yun. Kaya hindi pwedeng dagdagan mo itong Biblia. Maari kang magkamali ng pagtuturo o may kulang, pero yung ituturo mo na wala talaga sa Biblia, pananagutan mo yan dahil ang mga member mo, nilikha ng Diyos yan. Kaya tinatawagan ko rin itong mga pare. Huwag kayong magiging sarado ang inyong utak. Marunong kayo makinig at aralin ng ibang turo ng ibang relihiyon at ikumpara ninyo sa inyo kung tama ba o mali. Dahil yung mga taong nasa inyong harapan, yung mga taong ginagayad ninyo, pag nadala nyo sa impyerno yan, mas malaki ang parusa sa inyo. Nakalagay sa Bible yan na yung mga nagtuturo, mas malaki ang parusa. Kung ang impyerno mayroong hindi ganong kainitan ditong parte dito, doon kayo ilalagay sa pinakamalalim na mainit. Pero huwag na maisipin na dahil naisip niyo na mga mali yung mga ginawa ninyo, hindi na kayo mahal ng Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, hindi ako naparito sa mundo para hanapin ang mga matuwid. Kaya kapag mayroon kayo nakita ng mga kapatiran na nagkakasala, huwag ninyong hatulan, tumingin lang kayo. Panalangin, kausapin, o ay makinig, pabayaan mo na sila. Huwag niyong kamuhian. Kaya ginawa ko ito, ang mga ito, na gusto kong ipa-identify sa inyo. Gusto ko kasi bago dumating ang Pasko, ipanalangin naman natin ang ating bansa na nagmamahalan tayo. Pag nakakita kayo ng mga pastor ng Juanes, kayong mga pastor ng Trinitarian, huwag kayong mamuhi sa kanila, kapatid natin yon. Kayong mga Juanes, huwag kayong mamuhi sa mga Trinitarian, kapatid din natin yon. Kapatid, magkapatid tayo, kapatid ko kayo, ayaw nyo ako tanggapin kapatid, bahala kayo buhay nyo. Wala akong pakialam. Hindi akong hatulan ng Panginoon. Wala akong pakialam, tulad ng sinabi ko, mula na Istanbul ako sa isang pastor at nadagdagan pa ng mga kasama niya. Nang tumayo kahit ilang milyong pastor, hindi na ako kayang i-Istanbul. Kaya mga kapatid, sana maunawaan ninyo ako kung bakit tinuro ko ito sa inyo. Gusto ko magmahalan tayo para ang ating panalangin, masayang kukunin ng mga anghel, masayang iipunin at dalhin sa kaharian ng langit para tayo pagpalain ng Panginoon. Hindi yung puro COVID, baka mayroon pang iba pang ipadala dito na mabagsik pa sa COVID. Yung sinasabi nila Delta variant na mabagsik pa raw sa original na COVID. Ang tingin ko hindi naman talaga mabagsik yun eh. Ang tingin ko lang talaga itong mga Delta, itong mga COVID ay matakaw lang, matakaw kumain ng tao. Ang gusto lang kakainin yung mga infeksyon. At yung Delta variant, mas matakaw pa siguro yon.
Baka sobrang takaw yung mas mabilis kumain. Hindi naman talaga pumupunta yung mga virus dito para patayin ng mga tao. Ang gusto nila kumain lang ng tao. At ang gusto lang kainin yung may mga sakit. Kaya yung may mga sakit, mag-ingat kayo. Sa ayaw at sa hindi ninyo gusto, kayo yung hahanapin ng mga COVID. Kaya kung mapag-aralan ninyo yung mga una kong video, makita ninyo doon kung paano hahanapin ng COVID yung may mga sakit sa infeksyon, sakit sa baga, kung ano-anong infeksyon, cancer, kidney, kung ano-ano. Pero ang dahilan yan kung bakit nandito ang mga COVID, galit ang Panginoon sa ginagawa ng mga pastor sa Pilipinas na walang pagkakaisa, walang pagkakasundo, walang pagmamahalan. Sabihin niyo sa akin kung totoo ang sinabi ko, hindi. Pag ikaw ay nasa wanis ka, tinuturo mo sa iyong mga member na ang mga Trinitarian ay mga lingkod ng demonyo. Ganon din ang Trinitarian, itinuturo din sa kanilang mga member na mga wanis ay ganon din, mga ano din ng demonyo. Huwag kayong makikiano doon. Ganon din itong mga apostol. Ayaw makikisama dito sa ibang church dahil mga iba, mga ano sila, hindi sila tama, mga mali sila, tayo ang tama. Paano ba kayo makabuo ng pagmamahalan sa inyong kapwa kung ganyan kayo magturo? Paano nyo matuturoan na ibigin ng ibang mga church kung ganyan kayo magturo? Ang itinataas nyo sarili niyo, kaya kayo iniibig ng inyong mga nasasakupan. Yung iba hindi. Kaya malalaman niyo sa panahon sa pag tinalakay natin yung mga kamalian ng mga pastor o mga kasalanan hindi nila alam. Yung pagtataas sarili, hindi nyo alam yon. Alam nyo isipin, pero hindi nyo alam kung ano ang resulta. Sa resulta na gagawa, nakikita kung ano ang ginagawa mo. Dahil ang sabi ng Panginoon, sa bunga nakikilala ang puno. So ang pastor nakikilala yan sa mga member. Kapag ang member palapintas, yung pastor na palapintas din. Kapag ang pastor na yan mukhang pera, ang mga member na yan mukhang pera din. Bawat bigay sa Panginoon, ang iniisip niyan ibalik sa kanya liglig siksik, umaapaw na. Bawat bigay sa Panginoon, ang iniisip niyan, ibabalik ng Panginoon sa kanya parang ginagawang negosyo. Kaya saka natin talakayin yan. Inuulit ko, lahat ng mga church na nagsasabi na sila ay para maligtas, ituturo sa iyo na manampalataya, manalig kay Kristo. Yan ang totoong kapatid natin sa Panginoon. Yan ay mga iglesia ni Kristo totoo. Pero yung church na, sige pumasok kayo sa aming iglesia para kayo maligtas. Hindi natin kasama yon. Kaya mga kapatid, maraming salamat. Pasensya na kayo. Hanggat hindi ko pa makita yung pagmamahalan ng mga Christian sa Pilipinas, hindi ko pa makita ang pag-asa na ang pagpapala ng Panginoon ay makakarating sa atin. Pag nakita ko na nagmamahalan ng mga pastor dito at mga church, pag sinabi na mayroon tayong crusade o mayroon tayong magkita-kita tayo sa Araneta Coliseum, nandoon yung mga Juanes, nandoon ang mga Trinitarian, mga Evangelical, lahat, nandoon ang mga Apostolic, nandoon ang mga Methodist, lahat nandun. Aba, yun ang gustong-gusto ko. At yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Kaya sana mga kapatid, manalangin tayo na sana dumating yan bago magpasko para magkaroon tayo ng masayang Pasko. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. God bless you.